Sa episode na ito ay tatangkain nating puntahan ang Blazing Mountains of Gods o mas kilala sa tawag ng Mount Kilang na matatagpuan sa Solsona, Ilocos Norte upang magbigay impormasyon kung ito'y bukas pa ba sa publiko o hindi na. At hindi papasyalan ang Madongang Dam na hindi kalayuan sa nasabing lugar. Dito ay ating makikita ang malinaw na tubig na umaagos sa dam na tila falls kung pagmamasdan. At lilibutin natin ang Ilocos Norte na may magandang kalsadahan, isang perpektong scenic view para sa nagro-road trip, nakamotor man o nakasasakyan. At hindi pupuntahan ang mga pasyalan na pwede puntahan sa Ilocos Norte na may nakakamanghang rock formation at payapang kapaligiran na kung saan ay pwedeng mag-picnic ang pamilya o mag-relax ang mga tropa. Kaya halina, muli ninyo akong samahan sa aking pakikipagsapalaran at paglalakbay dito lamang yan sa Kapwa Moto TV. Nagpasimula ang aking paglalakbay ng alas 10:30 ng gabi at makalipas ang mahigit 3 oras ay narating ko na ang Ilocos Norte. Iba't ibang bayan pa ang aking nadaanan na may makulay na patilaw ang kanilang mga welcome art. Hanggang sa marating ko ang Ilocos Norte sa ganap na alas 6 ng umaga. Nakamamanghang dumaan sa welcome art nito dahil sa disenyo ng arko na ito ay maintindihan mo ang kulturang pumapaloob dito. At makalipas pa ang ilang sandali, ay akin naman narating ang bayan ng Solsona, kung saan ay aking pupuntahan ang Blazing Mountains of Gods. Good morning mga kapwa, ang oras natin is 7:30 at nandito tayo ngayon sa Solsona Tourism Office. Dito matatagpuan din yung malapit din dito yung yung Solsona View Deck. Unfortunately, pupunta sana tayo sa Blazing Mountains of Gods as a main dish natin ngayon para dito sa episode na ito. Kaso, pagdating natin dito, ang sabi nila ma'am doon sa may tourism office is sarado siya ang Blazing Mountains of God, unfortunately. So, until further notice. Ang sabi nila, last week pa daw ito nag-umpisang maisara dahil daw nasira yung tulay na papunta doon sa Mount Kilang. So ngayon, medyo disappointed kasi hindi tayo makakapunta doon sa Mount Kilang or sa Blazing Mountains of God. Sa ngayon, may mga target naman tayong puntahan dito sa Ilocos Norte at isa sa mga pupuntahan natin dito is yung Madongan Dam. So pupuntahan na natin yun mga kapwa, dadaanan natin yung Madongan Dam. Pero hindi tayo maliligo doon dahil may pupuntahan akong mas maganda pa doon sa Ilocos Norte. Yan. Pasensya na mga kapwa at kung napaaga lang sana tayo nang dating sa Blazing Mountains of God, at least napuntahan sana natin. Pero wala, ganun talaga ang buhay at hindi natin inaasahan na magsasara pala ito. Ito siya mga kapwa. Pwede magtanong, bukas ho ba itong Madongan Dam ngayon? Pagka kumuha ho ng cottage, magkano ho? 700. Hanggang anong oras ho ba sila? Alas 5. May entrance ho ba bang pasok? 10 pesos po. Sige. Sandali lang ho, mag-aano lang ako. Magpa-parking lang po ako. So iniwan ko muna yung motor natin doon mga kapwa. No? Tapos puntahan natin banda rito. Explore lang natin tong Madongan Dam. Although hindi naman talaga ako maliligo, silipin lang natin para may idea kayo just in case na
pumunta kayo dito sa Madongan Dam, alam nyo kung or may idea kayo kung gaano kaganda ang lugar na ito. Ganito pala kaganda yung mga kubo nila dito, mga kapwa, no? So may lamesa as usual. Maganda naman, decent, at mukhang malamig naman dito kasi hindi namang yero ang ginamit dito. Kaya pag tanghaling tapat is malamig pa rin sa panigurado. Mga kapwa, nakakamangha na dito lamang sa may likuran ko, makikita ninyo yung tubig na halos umapaw na lang dito sa may kinatatayuan ko. So nakakamangha kasi ang linaw ng tubig dito at saka malamig ang klima dito. Kaya makita nyo kahit naka-jacket ako, hindi ako naiinitan. Or siguro dahil maaga pa lang. At doon sa likuran ko naman, makikita nyo, ang ganda nung falls, parang falls. Pero hindi yan falls. Yan ay ang Madongan Dam. Alright, maganda rin siya, mga kapwa, no? And perfect tong place na to para sa mga nagnanais pumunta sa relaxing place. Parang falls na rin siya. Kaso medyo may kalayuan siya sa amin, kaya I don't think not worth it siya napuntahan ng family ko. Kaya pero nice siya kung malapit kayo dito sa ano. So dito tayo, mga kapwa, galing ito sa itong kabila na to. So tignan natin dito kasi may tulay doon, pwede tayong umikot. So ngayon, tignan natin. Subukan lang natin siyang ikutan. Ganda, no? Kipot lang pala ng tulay eh. So tignan natin yung feeling na dadaan tayo dito sa Madongan Dam. Ayos ah. Nice. So paikot pala to. So ngayon doon may rough road doon. So mga kapwa, bumalik ako dahil mukhang rough road yung dadaanan doon. At ayaw akong mahirapan. Dito na lang ako ulit sa may sementado. At maayos-ayos naman yung kalsada dito. At nagpatuloy ang aking biyahe patungo sa pinakahilagang parte ng Ilocos upang mapuntahan ang ibang nasa bucket list. Sa mga panahong ito, ay naghahanap na ako ng makakainan, ngunit malimit ang mga maaari kainan sa lugar na ito. At habang nagpapatuloy ang aking paglalakbay, ay unti-unti ko nararamdaman ang malakas na hangin. Indikasyon na papalapit na ako sa windmills. Aking dinadaanan ng Camp Cape Bojidor, ngunit sa mga oras na ito ay mataas na ang araw at walang masisilungan dito, kaya nagpatuloy ako sa aking paglalakbay hanggang sa marating ko ang susunod na destinasyon, ang Gracianos Cove. Libre o walang bayad ang pagpunta dito, ngunit medyo nakakatakot nga lang dahil sa mga panahong ito ay tila ba walang mga taong nagpupunta dito. So negative tayo makapagpalipad ng drone, mga kakapa, dahil sobrang lakas ng hangin. So doon sa likuran ko meron palang kubo doon
So may nakita tayong isang lalaki na nakamotor din. Palagay ko nag-long ride. At nagpapahinga doon. So ito yung Gracianos Cove. Ang ganda ng rock formation dito sa likod ko, makikita nyo naman. Tapos ang lakas ng mga alon. Try natin i-explore pa mga kakapwa. Try natin i-explore pa mga kakapwa. Kahit hanggang doon lang sana tayo. Wow. Ang ganda ng rock formation. Oh. Grabe, ang ganda. Oh, linaw ng tubig oh. Nakulong yung tubig dito. Bye-bye. So sumaglit lang tayo doon mga kapwa. Gusto ko pa sana explore kaso baka maubos yung oras natin. Pero kung gusto nyo tumambay, merong kubo doon. Katulad yung lalaki na binatnan natin doon kanina na nagpapahinga. Goods na goods doon. O kaya maglatag ka lang ng camping chair. Magmuni-muni ko doon. Pwede doon. Paalis na tayo mga kakapwa dito sa Patapak Viaduct. At mukhang hindi maganda yung panahon dito sa may tulay na to, no? Ang next destination natin is yung Agro or Aru Picnic Grove. Tingnan natin kung maganda ba doon at kung maganda ba tumambay doon. Malapit lang dito naman yun eh, kaya puntahan na natin.
ang gaganda dito ah. May entrance ba dito? Hanap tayo ng tao. Papagtanungan natin. So yun mga kapwa, pumunta ako doon sa may tindahan para may makausap tayo na para doon sa entrance. So may entrance siya na 20 pesos per head. Tapos itong mga ganito daw cottage is 450. Tapos yung mga gano'n naman na concrete is 600. Honestly, napaka peaceful ng place. At pag umihip yung malakas na hangin, nakakatakot yung tunog ng mga, di ko alam kung pine tree ba yan mga yan. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. We'll always have that one night. We'll always have that sunrise. So yun mga kapwa, no, dito ko na tatapusin din yung video vlog na to. Itong expedition natin dito sa Ilocos Norte. If you like this video, please give it a thumbs up and please consider subscribing here at Kapwa Moto TV. And uuwi na tayo after nito. Wala pa tayong tulog. Bahala na. Bye bye. We'll always have